Butler kinawawa ng GSW trade kahit injury. Diyos ko po. Nasaksihan nga po ng lahat ang pagbagsak ni Jimmy Bucket sa loob ng court. Hindi nga po basta-basta lang ang pagbagsak niya kahit pa tumatawa to at inaakay palabas ng court. Animoy walang pinoproblema si Jimmy dahil nakuha pang ngumiti Pero nang lumabas na nga po ang resulta ng MRI mga kapatid, dito na nga po nagkandaloko-loko dahil season ending pala ang natamo niyang injury. ACL po ang nakadali sa kanya at napakahirap nga po sa isang manlalaro kapag yan na ang tumama sa yung injury. Pero ang mas masaklap pa nga po para kay Butler, parang biglang tinalikuran yata siya ngayong bigla ng Warriors team ni Curry. Paano ba naman kasi mga kapatid, kahit sino naman nga pong tanungin sa liga, tiyak na magagalit pa malamang sa team na to na bakit ganito agad ang gagawin nila. Gayong problema na nga to sa tao. Mas lalo pa nilang pinalaki ang problema ni Jimmy Buckets. Maging ang agent nga po ni Butler parang nagmamakaawa rin o nagpapahiwatig ng best wishes na nga lamang daw para sa team na to dahil tila biglang lugmok din talaga ang natamo ng alaga niya. ACL ba naman, di ba? 36 anyos pa nga lamang din po si Jimmy. Para sa iba marahil ang tingin nila hindi nakakayanin ng katawan niya at magiging prone na yan sa injury. Pero wag nga po tayo magsalita ng tapos din dahil meron nga pong player na nakabangon pa rin sa ACL katulad nga po nitong si Durant. Pero eto na nga po ang mas napakasaklap pa at mas nakakalungkot rin matapos niyang ma-injured. Agad-agad nga po mga kapatid, biglang nagsalita ang pamunuan ng Warriors na open silang i-trade si Jimmy Buckets para lang mas lumaki pa ang tsansa nila sa kampyonato. Aray ko po, para mo na rin sinabing tapon ka na agad sa basura Jimmy dahil wala ka ng pakinabang. Season ending ba naman ang ganitong klaseng injury, di ba? Kumbaga para sa team, hindi ka na nila hihintayin pang makarecover. Kung merong offer, trade ka agad dahil kung makabalik man siya sa laro, katakot-takot rin na ingat ang gagawin pa nila dahil baka madali rin ulit. So ibig sabihin malaking gastos din nga po para sa Dubs yan dahil tuloy-tuloy pa rin ang pasweldo sa kanya. Kaya parang guaranteed nga rin ngayon ang ginagawa ng Golden State na layas ka din agad. Ganito nga po talaga ang buhay sa mundo ng basketball. Lalo na nga po dito sa NBA isang masamang injury lang ang makadali sa'yo. Parang natapos din agad ang karera mo. Kahit pa disenteng-disente naman ang kayang magawa ni Butler para sa team ng Warriors, burado na nga po lahat ng yan sa isang iglap lang. Malamang mas doble pa ang mararamdaman ngayong sakit ni Butler Pero ganyan nga po talaga sa liga. Samantala Reeves trade, mahiya ka lolo at piling ka. Parang nilalako na nga po yata sa lahat ng Los Angeles Lakers itong si Austin Reeves mga kapatid. Tila hindi na makahintay pa at gustong sipain na agad palabas si Reeves para makakuha ng mas magandang manlalaro na sakto sa laruan ng dalawa nilang superstar. Halos lahat na rin nga po yata ng team sa NBA nakausap na nga po ni Pelinka. Kitang-kita nga po na gustong-gusto na nila na pakawalan na ang rising star nila na si Austin. Hindi naman natin sila masisisi din dahil tumaas na nga po talaga ang value ng batang to at mukhang hindi rin nga po nila kakayanin kapag nag-request na si Reeves ng mas mataas na sweldo. Biruin mo ba naman mga kapatid, 20 team na nga po ang nakakausap nila at parang wala pa rin silang makitang angkop na katimbang na trade ni AR. Talagang pinapangalandakan nga po nila na available itong si Reeves kaya offer lang kayo at kung magustuhan namin, syempre yun na ang kakagatin namin. Paalam Reeves na nga po talaga sa LA kaya parang nahahalata rin ng lahat na tila wala na rin ganang maglaro si Reeves at parang ala Lebron din ang ginagawa niya na kunwari injury pa at hindi pa kayang makapaglaro. Maliwanag na nga po sa kanya na hindi siya magtatagal sa team na to kaya parang nire-ready na rin nga po niya ang sarili niya. Napakaganda at hindi lang maganda rin dahil season high nga po sana ang ipinapakita sa atin ng isang Austin Reeves sa Lakers. Kuwang-kuwa na niya ang sistema ng laruan ng LA kaya malimit siya na nga rin po ang inaasahan ng team. 26.6 points, 5.2 rebounds at 6.3 assists kada gabi at nakakatakot na 50.7% sa shooting field. Abay kahit sinong team nga po kapag ganito kaproductive ang naiaambag ng isang manlalaro, bakit namin ititrade to? Pero para sa Lake Show mukhang hindi nga po nila nire-respeto ang laruan ni AR. Parang baliwala lang sa kanila kahit pa malamangan pa niya ang superstar na hawak ng team. Basta hindi nila gusto, tapon rin agad ang gagawin sa'yo. Grabe.